Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako si ang inyong kasama sa pangingisda at narito tayo para sa isang napakahalagang pag-uusap. Ngayon, pag-uusapan natin ang prognosis ng pangingisda para sa 25 Nobyembre 2025 dito sa ating minamahal na Pilipinas. Bakit nga ba espesyal ang araw na ito? May mga indikasyon na magiging panabik ang araw na ito. Ngunit mayroon ding mga hamon na dapat nating paghandaan. Manatili kayo hanggang dulo dahil marami kayong matututunan na praktikal na tip at diskarte para sa araw na ito. Prognosis ng mga uri ng isda at mga taktika. Para sa araw na ito, dahil sa medyo kapritsoso nating panahon, mayroon tayong ilang species na dapat pagtuunan ng pansin. Una, ang talakitok, giant trevally. Ito ang paborito ng marami at may laban talaga. Sa kabila ng ulan at unos, posibleng maging aktibo pa rin ang mga talakitok sa mga bahaging mas malalim ng mga baybayin, lalo na malapit sa mga istruktura tulad ng mga malalaking bato, shipwrecks, o mga koral ng isda na may mas malalim na bahagi kung saan sila makakahanap ng silungan. Ang temperatura ng tubig na nasa halos 29 hanggang 30 degrees Celsius ay komportable para sa kanila, kaya hindi sila ganap na mawawala. Gumamit ng mabibigat na spin casting o jigging setup. Para sa pain, subukan ang mga live bite na maliliit na isda tulad ng matang, baka o tamban, o kaya ay gumamit ng medium to heavy jigs na kulay pilak o asul na sumisikat sa malalim na tubig. Kung malakas ang hangin, ang topwater lures ay hindi masyadong epektibo, kaya mag-focus tayo sa mas malalim na diskarte. Pangalawa, ang maya-maya, red snapper at lapu-lapu, grouper. Dahil sa inaasahang malakas na pag-ulan at pagkulog, ang mga isdang nakatira sa ilalim ay maaaring mas ligtas at mas aktibo. Sila ay karaniwang matatagpuan sa mga bahaging may reef, mga batuhan, o mga kural sa ilalim ng dagat. Ang mainit na temperatura ng tubig ay pabor pa rin sa kanila. Gumamit ng bottom fishing setup na may two-hook rig. Ang pinakamahusay na pin para sa kanila ay ang mga sariwang hipon, pusit, o maliliit na isda na hiwa. Maaari ding gumamit ng mga soft plastic lures na may mabigat na jig head kung gusto nyo ng artificial na pain. Iposisyon ang bangka sa gilid ng mga istruktura at hayaang bumaba ang pain sa ilalim. Pangatlo, ang tilapia, freshwater. Kung masyadong mapanganib o mahirap ang pangingisda sa dagat dahil sa lagay ng panahon, ang mga freshwater option ay magandang alternatibo. Ang tilapia ay napakalaganap sa ating mga lawa, ilog at palaisdaan. Sa mga ganitong panahon ng ulan, maaaring lumapit sila sa mga gilid ng tubig, malapit sa mga halamanan o mga sumisid na istruktura upang maghanap ng pagkain. Gumamit ng pito-pito or light spinning gear. Ang mga pain tulad ng tinapay, earthworms, o artificial lures na maliliit na spinnerbaits ay epektibo. Sa mga palaisdaan, maaaring mas madali silang mahuli. Pagsusuri ng mga kondisyon. Ngayon, alamin natin kung bakit ganito ang ating prognosis. Panahon. Ayon sa ating datos, sa 25 Nobyembre 2025, inaasahan ang malakas na pag-ulan at pagkulog sa buong Pilipinas na may 85% tsansa ng ulan sa araw at gabi. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 26 hanggang 28 degrees Celsius. Ang halumigmig ay napakataas, nasa 71%. Ang ganitong panahon, lalo na ang malakas na pag-ulan at pagkulog, ay nagdudulot ng biglaang pagbaba ng atmospheric pressure. Kapag bumaba ang pressure, madalas ay lumalalim ang galaw ng isda at nagiging mas maselan sila kumain.
o kaya'y nagtatago sa mga istruktura, ang direksyon at bilis ng hangin ay hindi eksaktong mahuhulaan. Ngunit sa pangkalahatan, tumataas ang bilis ng hangin sa Nobyembre na maaaring magdulot ng malakas na alon. Temperatura ng tubig. Sa kabila ng masamang panahon sa itaas, ang temperatura ng tubig sa dagat ay mananatiling mainit. Sa Nobyembre, ang average na temperatura ng tubig sa karagatan ng Pilipinas ay nasa halos 29 hanggang 30 degrees Celsius na komportable para sa karamihan ng mga tropical fish species. Ito ay magandang balita dahil kahit paano hindi sila mamamatay sa lamig at handa pa ring kumain kapag gumanda ang kondisyon. Fase ng buwan. Para sa 25 Nobyembre, 2025, ang buwan ay nasa fase ng waxing crescent. Humigit kumulang 22 hanggang 30% ng buwan ang naliwanagan. Kadalasan, sinasabi ng matatandang mangingisda na ang pasikat na buwan ay may kakayahan na magpaaktibo sa mga isda, lalo na sa panahon ng bukang liwayway at takip silim. Bagamat mayroong inaasahang low ocean tide na maaaring magpahirap sa pangingisda sa mga mabababaw na lugar. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, dahil sa malakas na pag-ulan at pagkulog, inaasahan na ang isda ay magiging kapritsoso sa araw na ito. Ang biglaang pagbaba ng presyon at ang paghalo ng sariwang tubig mula sa ulan ay maaaring magpabago sa kanilang gawi. Ang mga nasa ilalim ng dagat ay maaaring mas maging aktibo kaysa sa mga nasa ibabaw na apektado ng surface agitation. Kaya mga kaibigan, kailangan natin ng tiyaga at diskarte sa araw na ito. Pangkalahatang pagtataya ng kaso. Ang kagat ng isda ay kapritsoso. Ito ay dahil sa malakas na pag-ulan at pagkulog na magdudulot ng pagbaba ng atmospheric pressure at posibleng pagtaas ng surface disturbance. Kakailanganin ng maselan at strategic na pangingisda. Kaya mga kaibigan, yan ang ating forecast para sa 25 Nobyembre 2025. Sanay makatulong ito sa inyo. Huwag kalimutan ang pinakamahalaga. Kaligtasan bago ang lahat. Kung may malakas na bagyo, manatili sa bahay. Kung lalabas man, mag-ingat. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kasama sa pangingisda. At syempre, ang tanong ko sa inyo, ano ang pinakamagandang huli nyo sa ganitong klasing panahon? O anong diskarte ang madalas ninyong gamitin kapag umuulan? Ibahagi ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ni hindi isang buntot, ni hindi isang kaliskis,